Alright, hello. Good morning, good afternoon, and good evening. Ayan, sa mga manunood nitong training video na to or very mini course na pwede nyo tawagin, di ba? So, ito nga yung yung promise ko last time na gagawa ko ng training video yung kung paano ako um, kumukuha ng client dito sa onlinejobs.ph, di ba? Um, pero bago ko pakita 'yon, meron lang akong isang pakiusap. Since hindi naman ako magaling mag-edit ng mga videos, tatry ko pa rin i-hide yung mga sensitive information dito. Pero kung sakali man na hindi ko matago yung mga sensitive information ng ibang tao or ng mga clients, be discreet na lang na kung i-reach out nyo man sila, sana wag nyo na lang sabihin na ginawan ko ng training video yung mga information nila, di ba? Kasi importante din naman sa akin yung yung reputation ko, di ba? Syempre kabuhayan ko to. Hindi ako pwede mawala ng kabuhayan dahil may dalawa akong anak, di ba? Kumbaga for training purposes lang talaga to. Be discreet na lang sa mga sensitive information. Well, with that aside, let's go. Now, bago ko simulan tong sa online jobs, i-address ko muna yung isang question na nasa isip ko na pwedeng iniisip nyo rin. Pwede ba to sa ibang freelancing platform? Actually, hindi ako sure, pero possible. Sa Upwork pwede siya, pero mas mahirap siyang gawin sa Upwork compared sa onlinejobs.ph. Wait lang. Login ko lang yung yung Upwork ko. 'Di ba? So, bakit siya mahirap sa Upwork? Sa Upwork kasi pag nag-send ka ng proposal or nag-apply ka, hindi siya lumalabas as parang email eh. Hindi katulad sa online jobs. Mamaya, makikita niyo mamaya. Mas maiintindihan nyo. Okay, so, ito yung ginagawa ko para gamitin yung 5 sentences na proposal or email, tapos yung 1 sentence follow-up, ito siya. So, di ba, ito yung onlinejobs.ph nyo. Di ba, usually, pumunta tayo sa mga job boards. So, ayan, makikita nyo yung mga mga job posting. Tapos, pwedeng i-click mo rin to. Mas gusto ko to actually, kasi mas maraming lumalabas dito eh. Kumpara dito sa kabila, na 6 lang. Diba? So, pag click mo to, di marami nang lalabas. Yan. Yan, di ba? So, syempre, doon tayo sa copywriting. Kasi copywriting yung ko eh. Yung usual yung tinuturo ko. Ngayon, ang isa sa challenge na yung talagang nahihirapan ako dati nung hindi ko pa ginagawa tong mga ganitong proposal. Ang hirap maghanap ng email copywriting gig. Kasi pag tinet mo yung email copywriting, ang konti niya eh, katulad nito, email marketing, email copywriter, July 9 pa. 3 days ago na. July 8. Diba? By the way, iba pala yung lumalabas pag tinet mo copywriting tsaka copywriter. So, pag naghanap ka ng job posting, lagi mo try yung dalawa. So, ito, gawin natin email copywriter. O, diba, iba yung lumabas dito. Diba, ito, Clavio email copywriter. Diba? Hindi siya kasing dami pag tinype mo lang copywriter, yung general copywriter. So, katulad niyan, July 8. Pero yung app before to, June 25 pa yung last, diba? So, almost 1 month bago nagkaroon ng bagong job posting for email copywriting. Okay? So, ang ginagawa ko, ito muna inuuna kong hanapin, email copywriting or email copywriter. Pero pag wala akong makita, tinatype ko lang to, copywriting or copywriter. Diba? Bakit yan yung tinatype ko? Kasi, usually ang mga ganito, hinahanap nila yung mga general copywriter. Yung kayang magsulat ng iba't ibang copy, emails, sales pages,
Di ba? Yan, katulad niya, copywriter. Tulad nito, to. Ito maganda to. Pwede nyo rin palang i-click tong tag. Pag click nyo tong tag na to, copywriting, ayan, lalabas na yung mga may tags ng copywriting, diba? Kahit na, katulad nito, Instagram marketing strategies, medyo malayo siya, diba? Pero, siguro may rin to, may copywriting involved din to sa Instagram. Diba? So, anyways, yan, ganyan ako mag-search sa onlinejobs.ph. So, copywriting, copywriter, email, copywriting, email, copywriter. Diba? Yun yung keywords na nilalagay ko. Tapos ito lahat, naka-check na yan. Or minsan, itong tag. So, ganyan. Ngayon, ito yung 5 sentences na ginagawa ko, diba? So, pag click mo ng job post, ay wait lang. Hindi pala ganyan yung ko. So, nag-open ako ng bagong tab. Tapos, ang una kong isa-search dito, sa mga general copywriting post to ang una kong isa-search dito, yung email. Kasi, ibig sabihin, kahit na general copywriter yung hinahanap nila, may chance ka pa rin as an email copywriter. Kasi, naghahanap din sila ng magsusulat ng email. So, in a sense, parang pag nag-apply ka, gusto mo lang emails lang yung gawin mo. 'Di ba? So, pwede sila maghanap ng ibang copywriter para sa iba nilang kailangan. Pero when it comes to emails, ikaw yung doon mo ipe-present yung yung sarili mo. Kaya kumbaga dito, pe-present mo yung sarili mo as specialized talaga sa emails, 'di ba? And that could make you stand out. Kasi imagine lahat ng mag-a-apply dito, 'di ba? Like 99% na mag-a-apply dito puro general copywriter. Tapos makaka-receive sila ng application na ikaw pine-present mo lang as an email copywriter, o mag-stand out ka. 'Di ba? You'll stand out from the crowd. 'Di ba? Syempre importante din na basahin mo kung yung mga instructions dito, kasi yung minsan wait, check tayo ibang list, ibang job post. Yung iba kasi naglalagay sila ng ng ibang link dito, parang doon ka mag-fill up instead na dito. 'Di ba? Kasi yung pag mag-fill up ka, hindi ko inaano yun kasi nga hindi ko sila masesenda nung 5 sentence email. Kasi kailangan mong i-fill out yung information. Wait lang, wala akong mahanap na. Hanap tayo ng iba. Podcast. Ayan na. Ito, katulad nito. How to apply. Send an email with the title Podcast Copywriter to Anna Davis. So, ito, di ba? Ang instructions niya, kailangan i-email mo siya dito. Hindi dito. So, pero ito pwede mo tong i-5 sentence kasi email to Hindi yung yung iba kasi may may Google form na ito katulad nito, may mga ayan. 'Di ba? So, yung iba kailangan mo mag-click dito. Tapos dito ka ngayon mag-a-apply. 'Di ba? Ito yung medyo ayoko nito kasi ang tagal talaga nito 'Di ba? I'm not saying wag niyong gawin, pero kung gusto niyo, okay lang din. 'Di ba? Pero ito hindi ito yung mga pinipili ko. So, ang pinipili ko yung talagang pwede ako mag-apply dito. And then kapag ganitong email, pwede na rin to kasi pwede na lang mag-open na lang ako ng Gmail ko. Ganyan, 'di ba? So, pa-follow up ko na lang through email instead na sa onlinejob.ph. So, yun yung una kong step, 'di ba? So, wait, balik tayo dun sa sa ide-demo natin. Ito ba 'yun? Copywriter start ASAP. Meron pala silang kailangan dito. May link sila. Hindi na siya nag-link. So, pag meron na yan, hindi na, ayoko na yan. Kasi nga, tingnan natin itong link na to. Tingnan natin itong link na to, ha? Ayan. May instructions na siya dito. So, medyo matrabaho siya. So, hanap tayo ng iba. Copywriter, digital marketing copywriter. Tingnan natin kung may email to. Ito usually mga agency. Ayan, katulad yan. Meron siyang email campaign. Tapos, di ba, ang dami niyang qualification. Ako hindi ko na binabasa yan. Kasi when it comes to copywriting, email copywriting, hindi naman, yung ibang company siguro tinitignan talaga tong mga qualifications. Or let's say, graduate ka, ganyan. Pero,
Ako hindi ko na tinitignan yan. Go pa rin ako. Maano ko eh. Makapal ang mukha ko, malakas loob ko eh. Diba? Kasi wala namang mawawala kung ano ka eh. Kung mag-a-ask ka lang eh. Yung 5 sentence naman parang nagtanong ka lang dun eh. Diba? O eh kung mag-reply. O di may chance ka. Kung di nag-reply, edi move on. Ganun lang yun eh. So, ato na to. If you meet above ka, please respond with a note that says, o ayan, ito, importante rin to. Yung iba kasi, naglalagay ng ganitong instruction. So, kailangan, lalagay mo to. Diba? I'm ready for 8 octo capital. So, sige, try natin to. So, wait lang. Ganito ginagawa ko siya, dinodoble ko talaga yung, doble or triple yung tabs para sa isang, company. So, apply ako sa job na to. Tapos, normally, pag wala silang gantong instruction na ilalagay sa subject line, ang nilalagay ko, quick question lang. Quick question, tapos pangalan. Ito, andito sa baba yung pangalan niya, Christopher Gonzalez. So, ito yung lalagay ko. Diba? So, well, since nandito na rin tayo, hindi ko nalalagay ito na to. Teka lang, lalagay ko ba o hindi ko lalagay? Minsan kasi, madalas kasi pag hindi mo to nilagay, hindi nila babasahin yung laman ng email mo. Kasi mukhang hindi ka nagpa-follow na instruction. Diba? So, sige, lagyan na rin natin to. Pero normally, ang nilalagay ko subject lang, quick question, Christopher. Ayan. Kung ano yung pangalan ng employer. Kasi, mas persuasive, mas personalized. Diba? Quick question, Christopher. Ganyan yung lalagay ko. Tapos, wait lang, asan na yung template ko? Yung template ko, dito lang naman siya sa mga save ko, sa mga nasend ko. Example, ito, ayan. So, ayan lang siya, di ba? Hi, Jack, or hi, Christopher, since Christopher to. So, do you work with freelancers? If so, I would love to be your on-call email copywriter. So, here's a link to my portfolio. Looking forward to talking. So, ayan. Ganyan lang siya. Tapos, syempre, lalagay ko yung pangalan nito. Hi, Christopher. Do you work with freelancers? So, would love to be your on-call email copywriter. Tapos, ayan, link. So, yung link ko pala dito, ang tawag dito, shortened URL. Kasi mahaba yung If makikita nyo yung website, saan ba yung portfolio ko, di ba ang haba niya? Ang haba ng link. So, pwede mo siyang type mo sa Google, URL shortener. Kasi, pangalan dito, i-link mo lang dyan. Tapos, click mo, ayan na. Meron ng maikling link. So, yan yung nilalagay ko. Para, mas madali siyang basahin. Kasi pag ganito kahaba, lalo't yung Canva, sa Canva hindi naman mahaba talagang domain siya pag hindi mo sarili yung domain. O di ba? Ang haba niya. At least to, may lang. Di ba? So, ayan. Hi, Christopher, quick question. Ayan. So, do you work with freelancers? So, I would love to be your on-call email copywriter. Here's a link to my portfolio. Looking forward to talking, Ryan. Ayan lang. Ganun lang siya kasimple. Diba? Tapos, lagay natin yung instructions niya. Tapos, since andito yung instructions niya, pwede natin, lagay dito sa baba yung dapat na subject line natin. So, hi Christopher, quick question. So, in a sense, hindi na siya 5 sentence. Pero, you get naman what I'm saying. So, ayan. Hi, Christopher. Quick question. Do you work with freelancers? If so, I'd love to be your on-call email copywriter. Here's a link to my portfolio. Di ba? Looking forward to talking. Ayan. So, tapos yan. Tapos, itong contact info sa baba, lagyan nyo rin siya kasi parang templated to eh. So, pag nilagay nyo siya dito, lagi na siya nandyan every time na mag-apply ka. So, lagyan mo na contact info, pangalan mo, email mo, kung sakali. Tapos, yung link sa profile mo, ayan. Kung may LinkedIn ka, lagay mo rin. Diba? Pwede mo rin lagyan ng FB, tapos yan, writing portfolio. Ito rin yan, actually. So, yan. Diba? Tapos, sendan mo siya ng apply points. So, sa mga hindi nakakaalam, sa OLJ, may apply points. So, hindi ka pwede mag-apply kung wala kang at least one
apply points. So, ang maximum na pwede mong ipunin is 60. So, pag may 60 ka na, hindi na madadagdagan yan. Diba? Tapos, wag kang maglalagay ng 1 lang talaga. Bakit? Kasi it shows na it shows na parang hindi ka seryoso sa ina-applyan mo. And at the same time, hindi ka rin masyadong mag-stand out. Kasi nga, marami mag-a-apply dito. Marami sa kanila puro 111 lang din yung ilalagay, di ba? So, parang ka lang rin, magiging ganun ka lang rin. You won't stand out. So, at least lagay mo 10. Sa akin yung 10 nag-work eh. I learned this from I forgot na kung sino yun, si Mark yata, na na ginawa niya rin to eh. Tapos 10 points lang yung ina-apply niya. Ako kasi dati, 60 points yung ko, ina-apply ko. 'Di ba? Pero since medyo pag gusto mo mag-apply sa marami yan, let's say 3 sa isang araw. 'Di ba? 10 points na lang para at least may matitira ka pang points dito. Ito naman tong points nadadagdagan naman to every day. Basta magla-login ka lang sa online jobs. So kung ngayon 50 nag-apply ako, 'di ba? Teka lang. Sige, send muna natin to. Hi Christopher, ready for capital. Ayan. So ayan, sige, send na natin yan. Diba? So nag-send na ako. Tapos pag-click mo ngayon yung ibang let's say ito ulit. So pag-click mo siya, apply for this job. Di ba nakita niyo? 50 na lang siya ulit. 50 na lang siya. So bukas pag nag-login ako sa OLJ, magiging 60 na naman yan. So ganun lang siya. So yun na. So nakapag-apply na ako dito, di ba? So ayun na siya. Ngayon, saan nyo ngayon makikita yung yung email o yung job posting ngayon para ma-follow up, para magamit nyo yung one sentence follow up ko, di ba? Ito naman siya. Taka sa account, taka sa job applications. Pause na natin to. So, punta ka sa sent. Diba? Sa inbox, wala yan eh. Hindi yan usually lumalabas. Kasi nga inbox. Punta ka lang sa send items mo. So, ayan siya. Si Christopher Gonzalez. So, di ba? Ayan yung date. So, tapos, pag clinic mo yan, andyan yung email mo, ayan yung application na una mong sinend, di ba? O, ngayon, dito ka ngayon pwede mag-follow up. Ito yung ito yung secret sauce sa sa pagkuha ng client. Yung pag-follow up. Kasi ito, pwedeng hindi nila 'tong mapansin ngayon kasi maraming applications. Lalo kung bago lang yung bago lang tong job posting na to, bago lang to, di ba? So, in 1, 2, or 3 days, pwedeng mga hundreds of applicants ang ma-receive nito ni Christopher, di ba? So, possible na malaki pa rin yung chance na hindi mapapansin tong tong unang mong proposal. Ngayon, after a few days, siguro 1, 2, or 3 days, di ba? Huwag niyo naman araw-arawin ha. Kasi ako hindi ko inaaraw-araw 'to eh. Mga 1 to 2 follow-up lang ang ginagawa ko. Tapos hindi ko siya araw-araw kasi syempre baka mabuisit sa iyo yung 'di ba? Yung kumpanya or yung person na yung hiring manager. So, wait ka lang ng mga 2 days, ganyan, 3 days, 'di ba? Tapos doon ka ngayon mag-follow up. So, ano yung follow up mo? Yung one sentence. Which is, have you found your copywriter already? Yan. Ganyan lang talaga siya. It means nag-a-ask ka lang na kung nahanap na nila na ba nila yung copywriter na na hinahanap nila. Pwede nyo rin gawing have you found your email copywriter already? Pag email copywriting yung job posting. Pero ito kasi since tong job posting na to is lang siya, is general copywriter yung hanap niya. Yan. Ito yung tinatanong ko. 'Di ba? Para related sa sa job posting niya. Tapos syempre pag binasa niya 'to, makikita niya yung previous message mo. 'Di ba? So makikita niya na email copywriter yung hinahanap mo, 'di ba? So hindi naman take note lang, hindi lahat ng magre-reply dito syempre positive, may magsasabi din na hindi na sila naghahanap ng 'di ba? Okay lang 'yun. Okay lang na nare-reject ka sa freelancing kasi yan eh, part ng part ng industrial. So, saan ba tayo? So, ayun na nga. Pag na-send mo to, hintayin mo lang yung follow-up niya. Let's say, after 1 week, hindi pa siya nagre-reply, follow-up mo ulit. Diba? Pero, siguro yung mga pangalawang follow-up mo na, ibahin mo naman, wag naman to. Medyo i-personalize mo naman.
Like, pwede mong sabihin na, "Hey Christopher, just circling back." 'Di ba? So, have you found your copywriter already? Yan, ganun. Ganun lang siya. So, binalik mo lang dito, pero dinagdagan mo lang ng konting words. Ngayon, actually, dalawang follow-up. Actually, ako nga isa lang yata yung ginagawa kong madalas eh. Kasi ang daming ang daming job posting dito sa sa online jobs. Kumbaga pag hindi na ako ni-reply sa follow-up ko, bahala na sila. Most likely nakahanap na sila ng copywriter no. Kaya hindi na nila ako kailangan. So, hanap na lang ako ng iba. Pag copywriter kasi ang dami July 11, July 12, July 12, July 12. Hindi na ako ubusan. Like parang katulad nito July 11, kahapon lang to, as in sobrang dami niya, more than ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 o mahigit 10 na siya. 'Di ba? So kung tagta 10 points ang ilalagay mo, kulang pa yung kulang pa yung 60 points mo sa isang araw para ma-applyan lahat to, 'di ba? So, ayan. Ganyan yung ganyan ako maghanap ng client or employer dito sa online jobs. So, pakita ko yung ibang sa inyo. Ibang mga past conversation ko. So, katulad nito, si Jack Dunn. Ayan. So, ayan yung una kong ginawa, di ba? Hi, Jack. Same template. Portfolio. Ayan. Tapos, ayan, nag-reply siya. Di ba? Hindi ko na kailangan mag-follow up. Kailan to? July 5. Tapos the next day, na siya. Nag-reply na siya. Ayan, sabi niya, "I love to hop on a call and get to know you a bit better." Tapos, key things I'm interested in. Ayan, relevant experience, ganyan. Tapos, the next day, nag-reply ako. Ito naman, syempre, nireply ako naman yung niya. Yung mga info niya. Tapos, naging honest lang din ako. Sinabi ko kung ano yung relevant experience ko, availability, ganyan. Hindi ko na nga siya na-replyan dito actually kasi nga nakahanap na ako ng ibang ng ibang client. However, tsaka feeling ko yung gusto niya kasing hanapin is hindi lang writer kundi email marketer din mismo. Yung talagang mag-handle ka ng admin stuff. Which is I think kaya ko naman pero medyo kasi medyo pag ginawa mo kasi yun, nakaglue ka talaga sa mo sa pagtatrabaho. Kumbaga parang ang hirap tumayo-tayo, ganyan. Hindi katulad ng pagsusulat, di ba? Pag napagod ka magsulat, pwedeng pahinga ka muna, ganyan. Refresh mo na yung utak mo. Di ba? So, ayan, hindi ko tuloy alam kung re-replyan ko ba siya or what. July 8, this was like 4 days ago na. Di ba? So, ayan. Yan. Stick, di ba? Ang dali nung tulad nito, si Onayas, ayan, July 5, pero hindi na siya nag-reply sa akin. Ano yung nga natin? From your copywriter already. Ayan, talok na natin. Diba? Ayan, ganyan lang siya. So, after 1 week, more than 1 week, na-follow up ko tong person. Diba? So, hindi ka na, hindi ka mauubos. Dito lang sa, sa email, sa, sent items na to, hindi ka na mauubusan na, ng leads. Andyan na, pa-follow up, pa-follow up yan. Which is, I think, ito yung, best feature ni online jobs na, na wala sa ibang freelancing platform. Na, na feeling ko hindi na utilize ng maraming nag-online jobs to eh. So, ayan sila. Diba? Ito nga pala yung, yung naging client ko. Ayan, si Vincent. So, ayan. Nag-apply ako, June 28. Tapos, siguro hindi niya nakita or pwedeng nakahanap muna siya ng copywriter tapos hindi sila nag-work. Nag-follow up ako after 1 week. Ayan, July 4. And then the next day, di ba, na siya. Nag-reply siya to book a call. Nagbigay siya ng calendar link niya. Ayan. Nag-book a call ako. Di ba? Tapos, ayun lang, nag-reply ako na nag-schedule na tayo. Alam niyo kung ano pa yung yung talagang nakakatawa dito sa scenario na to, tong client ko na to. Hindi niya lang ako kinausap dito. Pumunta rin siya sa Facebook. Tapos sa sa Facebook, doon siya mismo yung sa akin, nag-message para sabihin na sinendan niya ako nitong calendar link. So, it means na talaga
gusto talaga nila akong kausapin when it comes to my email copywriting skills. Kaya yun, ayan, naging ano ko siya, naging full-time client ko na siya ngayon. And up to this day, siguro mga mag-1 week na akong nag-work sa kanya, sa company niya. So, ayan. Yan yung yan yung style ko for um, looking for clients sa online jobs. Now, meron bang, kaya ba to sa Upwork? Actually, kaya siya, pero, so sabi ko kanina, medyo mahirap siya actually. Wait lang, hanapin ko. Saan ba yun? Ito. Sa Upwork kasi meron din ito, messages. Ito mga luma na to. Kaya ayoko sa Upwork kasi yung may connects eh. Hindi ako makapag-send ng maraming applications katulad ng ginagawa ko sa online jobs. 'Di ba? Katulad nito, ito last 23 pa. Last year pa to eh. So ayan. Katulad nito, so nag-apply ako dito. Tapos ito yung ko, 'di ba, yung cover message ko. Medyo mahaba pa ako magsulat dati eh. So ayan. Ngayon, sa Upwork, parang hindi siya lalabas sa messages hangga't hindi nagre-reply yung yung client, yung potential client. Unlike dito sa onlinejobs.ph, 'di ba? Kahit hindi sila mag-reply, lalabas siya sa messages mo eh para ma-follow up mo. So kung si Gabriela hindi siya nag-reply, hindi ko siya ma-follow up, 'di ba? Pero since nag-reply siya, pwede ko siyang i-follow up, 'di ba? Pero hindi ko na siya i-follow up. Last year pa to eh. Medyo weird naman kung di ba? Ano ba to? Ang tagal na nito eh. Ayan. So yan. Ganyan sa Upwork. Siguro kung gumagamit kayo ng ibang freelancing platform like Guru, People Per Hour. Alam ko yan yung mga eh. Hindi ko alam kung pwede yung gawin to. Try nyo. Di ba? Wala namang mawala kung nag-experiment ka. Di ba? Malay mo, hindi sa onlinejobs.ph yung yung forte mo, 'di ba? Sa ibang platform pala. Kaya importante na na nag-experiment ka. So, ayan, katulad ito sa kay Joel sa online job, 'di ba? Hindi niya na ako ni-replyan July 4, 'di ba? Ayan. So, kung mag-follow up, pwede naman. Pero since may full-time client muna ako, medyo lalaylo muna ako sa paghahanap ng client kasi nga medyo medyo ang daming oras ko ang nai-spend sa pag-work. Ayan. So, yun lang. I hope na may natutunan kayo kahit paano dito sa sa training ko na to. And hopefully magkaroon kayo ng client. 'Di ba? And nga pala, tong gantong style, medyo mahirap tong maging effective kung wala kayong portfolio. Kasi yung portfolio mo yung kakausap eh. 'Di ba? So ayan. 'Di ba? Here's a link to my portfolio. 'Di ba? Ito yung kakausap sa sa potential client mo eh. And I'm sure ito yung kumausap kay doon sa bago kong client. 'Di ba? Actually during the interview or during the call, ito yung in-emphasize niya, yung story ko. 'Di ba? Kasi ito yung nakita niya na na parang nakarelate siya. 'Di ba? So, yan. Yan. So, yun na. Hanggang dito na lang talaga. Ayoko lang pahabain pa to. So, thank you guys and see you in the next video.